Nakakita ka na ba ng bulalakaw? Yun ang gusto ko. Maaring saglit lang siya magbibigay ng liwanag, pero katumbas naman yun ng ganyang buhay. Paano ba yan? Talo ka na naman. Ay, ang daya. Perkit ang galing eh. Paano mo ba kasi nagawa yun? Aba, syempre. Magaling ako eh. Baka nakakalimutan mo. Ako na to Oo na. Hindi naabot ng isip ko kung kailan tayo nagkakilala at nagsimulang maging magkakaibigan. Tayo ni Nadine at Mara. Hindi pa tayo nag-aaral ay magkakalaro na tayong apat. Grade 2 na si Ding at grade 1 naman si Mara. Inggit na inggit pa nga tayo kapag dumarating silang may bit-bit na chichirya. Si Ding, siya ang malakas mag-inggit. Si Mara naman, ay pinatutunog niya ang panguya niya ng pagkain ng chichirya. Ang sarap naman ito. Oo nga, pero mas favorite itong akin. Ang sarap talaga nito. Ang sarap talaga nito. Hi, Jean! Hi. Siyempre pa, maiinggit tayo at hihingi. Lalong-lalo na ako. Ting, ang sarap naman yan. Pahingi kami. Ayoko nga. Iyak ka muna bago bigyan ka namin. Kapag nakita nila akong may luha na sa mata, ay saka pa lamang nila tayo bibigyan. O kaya naman ay, yaong mga laruan mo ay ang kapalit ng kinakain nila. Uy, Ding! Mamili ka sa mga laruan ko. Pag may nagugustuhan ka na, ibibigay ko sa'yo. Basta't bibigyan mo din si Prinsesa Aya ko. Ano, game ka? Sige ba, game ako. Ganon lang naman tayong apat eh. Pero paglatag ng dilim, tayo pa rin ang magkakasama. Sa lungsod tayo lumaki. Wala tayong matambayang bukid, sagingan, o nakatumbang punong mauupuan. Kaya, sa may balkonahe namin tayo nagpapalipas ng oras. 2 palapag ang bahay namin. Ang balkonahe namin ang nagsilbing munting daigdig ng ating kamusmusan. Dito tayo nagpipiknik, nagkukwentuhan, naghaharutan, at nagtatakutan. Kayo na lang, nagdukot ako. Ganun ba? Doon na lang tayo. Sige! Sa tuwing nagpapahinga tayo galing sa paglalaro, gawing-gawi mo na noon na bago ako umupo ay papalisan mo muna yung alikabok sa uupuan ko. O yan, pwede nang umupo si Prinsesa Aya ko. Salamat, Ting. Oh, ba't kayo tumatawa? Okay na sana kayo maging prinsesa at prinsipe kung hindi lang kayo namumukhang palaka. Ano? Hala, hindi. Ding! May multong! Ha? Saan? Bakla na nga, saging pa. Saging! Ding saging! Ding saging! Tama na, inaaway na naman ako. Payit talaga. Siyempre, biro lang. Uwi na ba tayo? Ano ka ba? Ang aga-aga pa. Tara, laro tayo. Sige. Mga bata, kanina pa kayo naglalaro dyan. Mas mabuti umuwi na kayo at baka hinahanap na kayo sa inyo. Bumalik na lang kayo bukas ha. Sige po, tita. Aya, Jen. Paalam. Sabay na lang tayo, Mara. Basta, baka salita. Sige, Aya, uuwi na kami. Sige. Bye-bye! Lumipas ang mga panahon at nasa elementarya na tayo. Wala pa ring pagbabago. Taguan sa bakuran, tuksuhan, at kwentuhan. Isa lamang ang nadagdag, ang paggawa ng assignment. Mahusay ka sa math, kaya sa iyo ako nagpapaturo. Paano naman itong number 10? Nalilito na ako. Kailangan mo lang i-multiply ang 9 at 3 para makuha mo ang sagot na 27. Halimbawa, 9, 18, 27. Akin na nga, tulungan na kita. O ayan,
Tapos na, Prinsesa Aya. Ba't naman kasi pagdating sa'yo, parang ang dali-dali lang? Salamat, Jen. Sus, wala yun. Uy, teka. Parang aambo na yata. Mag-join kaya tayo ng araw. Nang sa ganun, hindi na matutuloy ang ulan. Sige, tara! Sige. Ang ganda talaga ng drawing mo, Jen. Naaalala ko pa yung araw na magkasama tayong apat sa pagguhit ng araw sa labas. At para sa akin, yung araw mo ang pinakamaganda dahil nilalagyan mo pa ng mata at bibig na nakatawa. Yung sa amin naman ni Mara, ang lilinggit. Tinutokso nga kami ni Ding na hindi raw ito makakapatay ng ulan. Ano ba yan? Hindi naman yan makakapatay ng ulan. Ay wow, kung makalait ka naman, parang perfect ng araw mo. Aba, syempre, walang katulad. Tingin nga! Tama, walang katulad nga. Kung minsan ay hindi nga tumutuloy ang ulan at lumulukso sumasayaw tayo sa ibabaw ng ating mga araw. Pero kadalasan, wala tayong nagagawa, kundi panuorin kung paano burahin ng ulan ang ating mga araw. Parang isang kalabit lamang ang elementarya at nasa high school na tayo. Noong summer, hindi tayo masyadong nagkikita. Sabi nila na lagi kang tumutulong sa mga magulang mo sa gawaing bahay. O kumuha ka daw ng summer job. Uy, Aya! Musta ka na? Ayos lang. Ikaw, kamusta ka? Mabuti. Mabuti naman. Wow, bagay na bagay sa'yo yung uniform mo. Palabiro ka talaga. Totoo yon. Ano ka ba? Sige, baka mahuli na tayo sa klase. Bye-bye! Bye! Ay, oo nga pala, Jen. Huwag mong kalimutan ha. Lunch tayo mamaya ni Nading at Mara. Ay, oo nga, sige. Buti pinaalala mo. Ingat, Prinsesa Aya. Nasaan na kaya yung dalawa? Bakit ang tagal? Saan na kaya napagpad yung mga yun? Di ko alam pero madalas ko silang nakikita noong summer. Lagi silang magkasama. Parang may nag-iba sa kanila. Ano kayang meron sa kanilang dalawa? Tingin mo. Baka sila na? Ano ba pinagsasabi mo? Ano sila na? Paano mo naman nasabi yun? Nagsimula nang mawalan ng pang-akit sa atin ng taguan, picnic, laruan at habulan. Nagsimula na ring humiwalay si Nading at Mara sa atin. Maraming pagbabago. Hindi lamang mga pagbabagong pisikal, kundi sa isip at damdamin. Mga pagbabagong hindi ko mawari kung ikalulungkot o ikatutuwa ko. Lalo ka na, Jen. May napapansin akong malaking pagbabago sa pagsasalita at pagkukuwento mo. Mas malalim ka nang magsalita ngayon. Mas malalim. Aya, masdan mo ang mga bituin. Ang dami-dami nila. Kumpol-kumpol at pagniningning. Pero, parang hindi sila nakapagbibigay ng liwanag sa daigdig. Parang, nandyan lamang sila para purihin at hangaan. Parang, kapag lalo mong hinahangaan, ay lalong nagniningning, nagmamagaling, lalong nagmamayabang. Kaya ako, ayoko ng mga bituin. Kung nagbibigay man sila ng liwanag, kailangan namang suklian mo ang iyong paghanga. Ano naman talaga ang gusto mo? Nakakita ka na ba ng bulalakaw? Yun ang gusto ko. Maaring saglit lang siya magbibigay ng liwanag, pero katumbas naman yun ng kanyang buhay. At bigla-bigla na lamang siyang maglalaho, na para bang nahihiya siyang mapasalamatan. Maaring sa isang dulo ng kalawakan, siya ay hihimlay, ngunit makakaasa kang siya ay babalik. Bukas, o sa isang taon, sa iba pang panahon, babalik siya, habang nabubuhay ang daigdig sa dilim ng mga bituin.
Lumipas ang panahon, parang kahapon lang ay si Nadine at Mara ang nagtapos. Ngayon ay tayo naman. Congrats sa ating dalawa. Eto regalo ko para sa'yo. Sana magustuhan mo. Uy, salamat ah. Ito din para sa'yo. Pasensya ka na ah. Wala kasi akong pabili, kaya yan yung nakayanan ko. Sa bahay mo na yan bubuksan. Nahihiya ako eh. Sus, ano ka ba? Alam mo bang mas na-appreciate ko talaga pag sarili mong gawa? Pero sige, sa bahay ko na ito bubuksan. Pero hindi na ako makapag-antay eh. What if buksan ko na lang? Huwag, Aya. Nahihiya talaga ako. Sa bahay mo na lang yan bubuksan. Okay, baka umiyak ka pa dyan eh. Pero dahil sabik na rin akong mabasa ang laman nito, kunwari ay nagpaalam akong pupunta sa CR. Binuksan ko ang card at nabasa ko roon ang iyong pagbati at dalangin na sana ay maabot ko kung ano man ang aking pangarap. Isang araw, nag-usap tayo kung anong kurso ang kukunin natin sa kolehiyo. Medicine ang gusto ko at alam ko na talaga kung ano ang gusto ko noon. Pero ikaw, parang hindi ka pa sigurado kung ano ang pipiliin mo. Medicine. Yan ang kursong gusto kong kukunin sa kolehiyo. Iba din ang Prinsesa Aya. Magiging doktor. Siyempre, pangarap ko yun eh. Parang ang sarap pakinggan nun ah. Doktora Aya. Bolero! Uy, totoo kaya? Ikaw ba, ano bang kursong gusto mong kukunin? Fine arts yung gusto ko. Pero parang gusto din ni Papa na maging engineer ako. Ayos lang naman yun. At saka, magaling ka rin naman sa math. So, maliit na bagay lang yun para sa'yo. Parang ayos lang din naman. Basta, dapat parehas yung universidad na papasukan natin, ha? Walang dapat maghihiwalay. At saka marami pa tayong memories na gagawin sa kolehiyo. Mga adventures, kakulitan, nakasama ka. Uy, nakikinig ka ba? Walang iwanan, ha? Oo naman. Bagay ikaw yung mang-iwan ha. Ang bilis ng panahon, no? Graduate na tayo sa high school. At sa kalaunay, nagkolehiyo na. Nagtataka ako dyan dahil hindi kita nakita sa unang araw ng klase. Oh, Iha, andito ka na pala. Kamusta ang araw mo? Ayos lang naman, ma. Nga pala, ma, dumaan po ba si Jen dito? Hindi ko nakita eh. Baka nasa taas. Ba't mo natanong? Ano kasi, hindi ko po kasi siya nakikita sa eskwelahan kanina. Sige, ma, akit lang ako, ha. Baka andun na siya. Sige lang. Jen? Hi, Jen. Nasaan ka ba? Hoy, Jen! Saan ka ba galing? Uy, Prinsesa Aya. Isa na nga yung pinakamagandang doktora. Tumigil ka nga, bolero ka talaga. Teka, saan eskwelahan ka ba nagpapa-enroll ngayon? Hindi man lang kita nakita kanina. May trabaho na ako eh. Maganda na nga tumigil ako eh. Kasi kumikita na ako, at higit sa lahat, hindi pa ako na-stress sa mga gawain. O di ba? Ang saya ng buhay, Aya. Ang saya. Pero dyan, alam kong sa kaloob-looban mo ay mas matimbang pa rin sa iyo ang pag-aaral. Hindi ko na nalaman ang tunay na dahilan kung bakit hindi ka nakapagpatuloy ng pag-aaral. At madalang na kitang makita buhat noon. Ayoko mang isipin, pero nararamdaman kong unti-unti na tayong nagkakalayo dyan. At nahihirapan ako. May kahulugan ka sa akin na hindi ko maipaliwanag. At ito ang lalong nagpapahirap sa akin. Nais kong mabatid kung ano ka talaga sa akin, ngunit nawalan ako ng lakas at pagkakataong malaman iyon. Madalas ay naroroon ka sa aking panaginip, ngunit hindi bilang isang kaibigan o kalaro, kundi isang katuwang sa pagtuklas ng isang misteryo sa buhay, ng kadalisayan ng kalooban, ng karurukan ng damdamin. At nalulungkot ako kapag namumulat sa katotohanang wala ka na sa aking tabi.
Nasundan ko ang kalagayan mo sa pamamagitan ng tagni-tagning balita na paniniwalaan ko dili. Mga mare, alam niyo ba ang dati nating kapitbahay, si Carlos? Nako, iniwan na mag-ina. Nax, nabalitaan ko Mari, iniwan daw para sa ibang pamilya. Talaga? Paano na lang yung anak niya? Oo nga, yung Jean ba yun? Oo, Mari, si Jen. Diyos ko, kawawang bata. Balita ko din, malaki raw pinagbago ng batang yun mula nung iniwan siya ng tatay niya. Naku, sinabi mo pa, nakita ko nung isang araw, tudulaklak ng alak at tutot ng sigarilyo. At ang mas matindi, nagda-drugs pa daw. Noong una, pinilit kong huwag maniwala. Dahil kung merong manghigit na nakakikilala sa iyo, ay ako iyon. Ngunit isang beses na pauwi ako galing sa eskwela, ay nadaanan kitang mag-isang umiinom sa restaurant sa may kanto. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa iyo, Jen. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong maunawaan ka. Kaya hindi ko man kagustuhan, nagsisimula na akong magdamdam sa iyo. Namimiss mo rin pala ang balkonahing tinatambayan natin. Natuwa ako kaya't nilapitan kita. Iiwas ka sana, ngunit huli na dahil nasa harapan mo na ako. Amoy alak ka, ngunit hindi ako nagpapahalatang naiilang ako sa'yo. Kamusta? Mabuti lang. Ikaw, kamusta ka? Mabuti rin. Sige na, gabi na. Pumasok ka na sa bahay nyo. At baka maputikan pa yung puti mong uniforme. Pasok ka muna. Wag, hindi na. May bibigay lang akong sulat para sa'yo. Salamat dito ha. Nga pala Jen, malapit na yung debo ko. Pumunta ka ha, bawal kang umabsent. Uy, ang ganda niyan. Talaga lang, kaya dapat lang na pumunta ka. At saka, hindi na rin kasi tayo masyadong nag-uusap. At namimiss ko na rin yung kaibigan ko. Aba, ang galing mo mambola. Oh, hindi oh. Pero parang may trabaho pa ako sa oras na yun eh. Ganun ba? Ito na lang, babawi na lang ako sa'yo. Ay hindi, ayos lang. Ano ka ba? Para namang hindi tayo magkaibigan. Naiintindihan kita. Pasensya na talaga. Okay lang yun, Jen. Basta mag-ingat ka palagi, ha? Huwag ka namang masyadong mag-overtime. Baka magkakasakit ka niyan. O, paano? Pasok na ako. O sige, bye. Sige, bye. Ingat. Parang gusto kitang yakapin ng gabing iyon, Jen. Parang nasa mga bisig mo ang ibang bahagi ng aking katawan. Parang ikaw ang nawawalang bahagi ng kaakuhan ko. Gusto kitang yakapin ngunit babae ako. Nais kong damhin ang init na iyong dibdib at hininga, ngunit hindi ko nagawa. Hindi ako nakakain at nakatulog ng gabing iyon. Ang iniabot mong sulat ay isa palang tula. Paulit-ulit kong binasa ang tulang iyon kahit hindi ko maunawaan. Paulit-ulit kong binasa ito dahil sa ganitong paraan ko lamang muling madarama na malapit ka na namang muli sa akin. Malalim ang tula mo para sa akin. Malalim tulad mo. At sa pagpilit kong maabot ang kalalimang iyon ay nasasaktan ako. Nagsimula na akong magalit sa iyo, Jen. Hindi kita maunawaan at pipilitin kong limutin ka. Nagkalat ang makikisig sa campus at ang sapot ng pag-ibig ay laging nakahandang humilom sa mga pusong may hapis. At si Ron ay isang gagambang totoo. Na? Bumaba ka muna! May pinadalang bulaklak si Ron! Biglang nagliwanag ang aking daigdig. Ngunit, bakit kayo na sandali lamang? Isang umaga ay nagising ako na hindi ko na siya mahal. Na hindi ko pala siya minahal. At ikaw, Jen, ang mga alaala mo ang nagwawasak sa sapot na pinipilit naming mabuo. Dumating sa buhay ko si Emil at nawala. Dumating si Pete, minahal niya ko, sinamba. Subalit parang sumpang hindi nila maibigay ang liwanag na hinahanap ng aking puso. Ganun na lang yun. Binigay ko sa'yo lahat, Aya. Tapos isang araw, iwan mo lang ako. Pete, minahal kita.
Kaso hindi ko alam kung ano gusto ko ngayon eh. Parang pakiramdam ko may kulang. Please, Aya. Di mo ako iwan, di ba? Arifit, nasasaktan ako. Di ka rin mapapasakin, di ba? Mas mabuting hindi ka rin mapapakinabangan ng iba. Sila ba ang sinasabi mo mga bituin dyan? Kung mayroon lang sanang isang bulalakaw. Isang gabi bumuhos ang napakalakas na ulan. Naalimpungatan ako sa langit-ngit ng nabuksang bintana. Bumangon ako upang isara ito nang biglang may humaltak sa akin. Hindi ko nagawang malaban, ngunit buhay ang diwa ko't kamalayan. Walang banta ng pagtila ang ulan. Na makabawi ako ng lakas kinaumagahan, ikaw agad ang naisip kong puntahan. Pero ang balita naman ng pagkamatay mo ang gumimbal sa akin. Uy, Mare! Narinig mo ba yung nangyari sa binata ni Carlos? Yung anak ni Carlos na iniwan para sa ibang pamilya? Yung batang palaging gumagamit ng illegal na droga. Yung palaging lasing. Bakit? Ano bang nangyari? Hay nako, alam ko na yan. Natagpuan daw laslas sa pulso. At ang mas malala, putok ang ulo dahilan ng kanyang pagkakauntog sa dingding ng kanyang kwarto. Diyos mayo! Anong pinagsasabi niyo? Buhay si Jen! Buhay si Jen! Paiya! Buhay si Jen, di ba? Buhay si Jen! Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Buhay si Jen! Buhay si Jen! Buhay si Jen! At iyon ang araw na nagmistulang itim na lamang ang kulay ng aking mundo. 3 buwan na ang nakalilipas mula ng pangyayaring iyon. Okay na ako ngayon, Jen. Naririto ako sa balkonahing naging saksi ng ating kabataan. Kahuhupa lang ng isang napakalakas na ulan. Sorry, Jen. Malinggit lang uli kasi ang nagkuha kong araw kaya hindi ito napatay ng ulan. Ang sarap-sarap dito sa balkonahe. Malamig. Nak? Halika na, kumain na tayo. Magdamag ka na lang nandyan. Nak? 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 Nak, nandito naman si Mama. Miss na kita. Nak! Please, bumalik ka na, anak! Ganda naman ang panahon ngayon. Sana hindi uulan. Mari, pansin niyo ba yung babaeng yan? Hay nako, hindi na raw yan umaalis dyan. Ni pagkain o pagtulog, hindi na magawa. Nagkakaganyan lang naman yan. Buhat nang mawala yung binata ni Carlos, yung si Jean. Hala, Diyos ko, baka baliw na yan, Mare. Bakit, Jen? May mali ba sa ginagawa ko? Sinasabi ng karamihan na baliw raw ako. Nakakatawa, no? Si Prinsesa Aya baliw? Bakit dyan? Baliw ba ang tawag nila sa isang buntis? Na gabi-gabi nasa balkonahe at naghihintay sa pagbagsak ng bulalakaw? Hili-hili